Okay, November 2nd, Monday, 2025. Um, kakarating lang namin galing sa hospital. Nagpa-CT scan ako. Ito pa may ano pa dito Kasi linagyan yung contrast na tinatawag. CT scan dito sa ulo. 40 minutes, oh my goodness, grabe. Tok, 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 ganyan. Tok, 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 tok. Tak, 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 tak. Kung linagyan naman ako ng ng air plug. Pero naririnig ko pa rin. Nagaano lang ako, concentrate. Yan. Salamat pala sa aking BFF publisher na ang aking matagal ng BFF sis Peter Ledesma, yung aking kaibigan na matagal na yan. Isinabi ko sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ko na yun nga, nagkaroon ako ng cancer dahil sa sobra kong stress. Kaya huwag kayong mag-stress, huwag kayong masyadong dibdibin yung mga nangyayari sa inyo. Ganyan ang nangyari sa akin. Tagal. Na palaging nandyan yan sa utak ko at palagi akong miserable. Hindi ako masaya. At naiisip ko palagi yung mga ginagawang mga pangluloko sa akin. Iyon. Nagkasakit ako. Yun. At kapag palagi palang stress, hindi maganda. Yun. Nagiging poison sa katawan ang stress. Kaya nangyari sa akin. Kaya open ko ang naging sitwasyon ko na nagkaroon ako ng carcinoma, ovarian cancer, stage 4, dahil gusto kong makabigay ng inspiration sa iba at para malaman nila kung ano yung symptoms na nagkaroon ng ovarian cancer. Ang naramdaman ko ay palaging masakit ang ang tiyan ko. Yan, palaging masakit. Akala ko nakakain ako ng ng hindi gusto ng aking katawan. Tapos minsan nahiga ako. Sobrang sakit ang tiyan ko. Dapat pala nagpatingin ako sa doktor. Yan ang hindi ko ginawa. Kaya siguro, kaya ako nagkasakit kasi nga, tagal na, akala ko kung may nakain lang ako hindi nagustuhan, o na-overeating ako. Yan. Pag masakit ang tiyan ko, nainom lang ako kung yung mga sa tiyan. Yun na pala yun. Kaya kung nakakaramdam kayo ng masakit ang tiyan palagi, akala mo may nakain kang hindi mo nagustuhan. Ano pala yan? Symptoms na talaga yan ng cancer. Kaya inopen ko ito para makabigay ako ng sa ibang tao, sa mga kababayan na maging careful sa katawan nyo. Kaya ang iba nagsabi, bakit binulgar mo? Ay gusto ko makatulong. Kasi dati hindi ko alam kung anong cancer. Akala ko pag sabing cancer, isa lang talaga ang cancer. Ay hindi pala.
maraming ano ng pangalan ng mga cancer. Hindi lahat cancer yan lahat. Hindi, may kanya-kanyang ano yan, pangalan. Yan. Kaya pag may nababasa ako sa Facebook na namatay sa cancer, nagano ako, ano klaseng cancer? Saan cancer? Nangangano ako, anong klaseng cancer ngayon? Kaya linagay ko dito, ovarian cancer. Yan. Na-diagnosed ako September 5th, 2021. Ang tagal na. Akala ko nga mamamatay na ako. Kasi stage 4. Talagang nag-pray ako. Talagang nag-pray. Dati sa sobra kong stress, depression ko, ay nakalimot na ako sa Panginoon Ama Jesucristo. Kaya yun. Kahit nagkakamali ang buhay ko, parang ginaguide niya pa rin ako. Yun. Kaya maraming mga nagnangloko sa akin. Kahit nga pamilya ko, linoko ako. Kadugo ko, linoko ako. Natatawa na lang ako. Sobrang pangluloko sa akin. Kadugo ko pa yan, ha? Pero, ibang tao pa kaya? Yan ang nangyari sa akin. Na, naloko ako. Dinamdam ko din yun. Pangluloko sa akin ng kapamilya ko. Ang kadugo ko. Grabe. Kaya ngayon hindi na ako binabayaran ng utang sa akin. Limot na. Pag sinisingil ko, galit sa akin. Sabi sa akin, yan daw ang ayaw ko, na sinisingil ako. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka karating ng Canada. Matagal akong ganyan na sinasabi sa akin. Tapos na-realize ko na kung hindi dahil sa akin, wala silang libreng katulong ng ilang taon, walang sahod. Ginawa kong katulong, all around. Ang hindi ko lang ginawa, magluto. Ay, grabe. Sarili mong kapamilya, ginawa akong katulong, libre, walang pakain lang. Binugbog pa ako. Dito, meron nga ako ditong sugat, Sinakal ako. Sinakal ako. Ang haba pa naman ng kuko. Dati lang ako Dati, 100 pounds. Siya. Mataas siya, malaki. Ay, talagang binugbog ako. Tapos, the next day, magang-maga pa ang mata ko at pa yung ulo ko. Diyos ko, siguro yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng tumor sa utak. Dito, Inoperahan ako dito, Diyan ang CT scan. Kaya ako nagkaroon ng CT scan kasi nga nagkaroon ako ng dito. Nagkaroon ako ng tumor dito sa side na ito. Siguro yung kagaganyan sa akin at ginaganyan ako, hawak ko dito, ganyan, tapos ganyan ako. Yan siguro ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tumor ang utak ko. Tagal na, laki. Malaki,
kaya pala palaging sumasakit ang ulo ko noon. Kaya kung masakit ang ulo niyo, huwag niyong ignoron yang ulo niyo. Mag-ano kayo, magpatingin sa doktor. Yan ang hindi ko rin ginawa. Naano lang ako lagay ng white flour, ginaganyan ko. At ginaganyan ko, hinihilot ko, ganyan. Ganyan. Yan. Yan ang nangyari. Kaya kung masakit ang ulo nyo, na palagi masakit, magpatingin kayo sa doktor. Huwag niyong mag-ano kayo. Mag-ano lang na, naano lang siguro ito. Maglagay ng white flour o Vicks dyan, gaganyan-ganyan. O mainom ng painkiller. Ganyan ginagawa ko dati. Huwag kayong gumaya sa akin. Patingin sa doktor agad. Kaya, ay grabe. Ano yan? Pagod ako. Kasi, nagising ako mga 8 o'clock. Tapos, yun nga daw, bihis. Hindi, wala akong makeup, Nag-lipstick lang. Wala akong makeup, Tingnan mo ang mukha ko. Wala akong makeup. Ang buhok ko, ganito ang kulay na, dahil, dahil pala sa chemo, may dalawang mangyayari. Maging puti ang buhok mo o maitim. Ito, na ganun to. Nagputi ng lahat ang buhok ko. Dati nakalbo ako. Yung una kong chemo. Simula 2021. 2021, nag-chemo ako. Ang side effects, nagtanggal lahat ng buhok ko. Di ba magandang buhok ko, mahaba. Ngayon, ito na, ganito ng buhok ko, maiksi na. At medyo nagnipis na. Dahil siguro sa side effects ng chemo, yan. Nagnipis na ang buhok ko. Yan. Ang iba, sa akin, bakit i-expose mo sarili mo? Kasi gusto kong makatulong sa ibang tao. Maging aware tungkol sa cancer. Kasi ang cancer ay, karamihan alam kung ano yan. Ang alam lang cancer. Cancer ng Yan, kaya nag-post ako dito. Yan, yun na, sabi ko, nakakarating lang, ay pagod. Ang mga 40 minutes. Ang chemo. Ay, chemo yung, yan? Sa ko, sa ulo. Grabe. Kaya, yun, nag-share ko sa inyo. Tungkol sa nangyari, ang ginawa ngayon. Nag sa ulo.